Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Opisyal nang nag-umpisa ngayong araw, December 8, ang paglalayag ng civilian Christmas convoy sa West Philippine Sea. Binubuo ang convoy ng 40 volunteers ng Atinto Coalition na maglalayag mula Maynila patungong Palawan. Layon nito na mamigay ng pamasko sa mga residente at mga tropa ng sundalo sa mga isla sa WPS. Bagamat hindi pa masisiguro ang pagpunta ng convoy sa BRP Sierra Madre, nangako naman ang National Security Council na maaaring iwanan ang mga donasyon sa Pag-asa Island at dadalhin ang mga ito sa BRP Sierra Madre sa susunod na resupply mission. Ininspeksyon ni Department of Transportation na DOTR Secretary Jaime Bautista kahapon, December 7, ang kahandaan ng Philippine Coast Guard o PCG sa inaasahang holiday rush. Naroon sa inspeksyon sina PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hill Gavan at PCG Spokesperson CG Rear Admiral Armando Balilo at ipinakita naman ang mga tauhan sa sakyang pandagat, panghimpapawid at land mobility assets na gagamitin para sa ligtas, maayos at maginhawang biyahe ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan at daanan sa katubigan sa buong bansa. Zero maritime incidents ang target ng DOTR na magsisimula sa mas mahigit na pre-departure inspections, 24/7 K9 paneling sa port vicinity, karagdagang sea marshal deployment at pinalawak na coastal security patrols kasama pa ang search and rescue and disaster response operations nito sa dagsa ng mga biyahero ngayong papalapit na holiday season. Ayon sa PCG, handa na ang Coast Guardian sa 15 PCG districts nationwide, titiyakin at palalakasin pa ang kanilang presensya at visibility. Ang heightened alert status ay mananatili hanggang January 8 sa susunod na taon. Papaluwagin ng Land Transportation Office o LTO ang implementasyon ng No Registration, No Travel policy sa mga nalalabing araw ngayong Disyembre. Sa utos ni LTO Chief Vigor Mendoza II, hindi muna sila mag-i-impound ng mga sasakyan na unregistered at bibigyan sila ng pagkakataon na magparehistro. Ayon kay Mendoza, ginawa nila ito para hindi mabigyan ng dagdag na pasakit ang publiko sa Christmas season. Nakasaad sa kanilang patakaran na may multang 10,000 pesos ang sinumang mahuhuling gumagamit ng unregistered motor vehicle, ngunit hindi muna ito ipapatupad dahil magiging dagdag lang ito sa gastusin ng mga motorista. Ngunit binigyang diin nito na ipagpapatuloy ng ahensya ang kanilang paghihigpit pagkatapos ng holiday season sa Enero sa susunod na taon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.